Hello po sa ating mga listeners. Ako po muli ang inyong narrator, Miss Yvonne. Magbabasa po tayo muli ng panibagong kwentong pag-ibig. Kaya ihanda ng inyong mga puso at sabay-sabay po nating pakinggan ang kwentong ito. Hindi kailanman naisip ni Kiara Villarreal na sa mismong gabi ng kanyang kasal ay matututuhan niya ang pinakamahalagang leksyon tungkol sa pag-ibig. Hindi lahat ng lalaking nangangakong hindi ka iiwan ay marunong manatili. At lalong hindi lahat ng lalaking nagsasabing I do sa altar ay tunay na pinipili ka. 11:00 na ng gabi. Tahimik na ang presidential suite ng pinakamagarang hotel sa Makati. Nakakalat sa sahig ang puting talulot ng rosas. May champagne sa tabi ng kama. Maliliit na kandila sa paligid at isang wedding bouquet na ilang oras pa lamang ang nakalipas ay hawak ni Kiara habang nakangiti siyang naglalakad patungo sa lalaking akala niya ay magiging tahanan niya. Nakatayo siya sa harap ng salamin, suot ang puting silk robe, habang pinagmamasda ng wedding ring sa kanyang daliri. Hindi siya mapakali. Ilang taon niyang minahal si Zachary Monteverde, ang 35-year-old CEO ng Monteverde Global Holdings. Matalino, disiplinado, ubod ng sungit, at kilala sa business world na parang walang emosyon. Pero may version si Zachary na siya lang ang nakakakita. Ang lalaking palihim na naglalagay ng jacket sa balikat niya kapag nakakatulog siya sa sasakyan. Ang lalaking kunwari ay nagagalit kapag nalilimutan niyang kumain, pero siya rin ang nag-o-order ng paborito niyang pasta. Ang lalaking hindi marunong magsabi ng ingat, kaya laging sinasabi, mag-text ka pagdating mo. Ayokong may problema akong aasikasuhin kapag naaksidente ka. Iyon ang lalaking pinakasala ni Kiara. O yun ang lalaking pinili niyang paniwalaang umiiral. Bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas si Zachary na naka-black trousers at puting polo. Nakatupi ang manggas hanggang siko habang inaayos ang relo. Uy, Mr. Husband? Ano? Bakit nakabihis ka? Huwag mong sabihing may board meeting ka sa honeymoon suite? Kapag may projector ka sa kotse, didiborsyohin talaga kita. Hindi natawa si Zachary. Napakunot na o si Kiara nang makitang seryoso nitong muka. May pupuntahan ako. 11:00 na? Marunong akong tumingin sa oras. Ay, congratulations. Akala ko CEO ka lang. Marunong ka rin palang bumasa ng orasan. Tumunog ang cellphone ni Zachary. Mabilis nitong tiningnan ng screen bago ibinalik sa bulsa. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa dibdib ni Kiara. Saan ka pupunta? Saglit na natahimik si Zachary. Tumawag si Vanessa. Parang biglang tumigil ang musika sa mundong tanging si Kiara lamang ang nakakarinig. Vanessa, ang dating kasintahan ni Zachary. Ang babaeng ilang buwan nang pilit sumisingit sa kanilang relasyon. Ang babaeng paulit-ulit na sinasabi nitong bahagi na lamang ng nakaraan. Wow, first night natin bilang mag-asawa. Tapos pangalan ng ibang babaeng unang romantic surprise mo? May problema siya. At ano ka, 911? Wala siyang ibang malapitan. May asawa ka na. Alam ko. Talaga? Kasi parang ako ang kailangang mag-remind. Lumapit si Zachary. Nakita niyang namumula na ang mata ni Kiara, ngunit pilit pa rin itong nakangiti. Babalik ako. Kailan? Pagkatapos mong damayan ng kabit mo? Hindi ko siya kabit. Then what is she? Hindi sumagot si Zachary. Yun ang pinakamasakit na sagot. Lumapit si Kiara hanggang halos isang dangkal na lang ang pagitan nila. Tumingin ka sa akin. Tumingin si Zachary. Kakakasal lang natin ngayong araw. I know. Hindi. Hindi mo alam. Kung alam mo kung anong ibig sabihin ng salitang asawa, hindi mo ako iiwan ngayong gabi para puntahan ng babaeng ilang beses nang sumubok na sirain tayo. She's having a breakdown. At ako? Natigilan nito. Kapag akong nasaktan, sinong pupunta sa akin? Walang sagot. Huminga ng malalim si Kiara. Inayos niya ang kwelyo ng asawa. Napakalambing ng kilos ngunit napakalamig ng tingin. Pumunta ka. Kiara. Go!
Baka mainip si Vanessa. Mahirap nang maghintay ang kabit. Ay, sorry. Friend pala. Stop calling her that. Napatingin si Kiara sa kanya. Doon tuluyang nabasag ang puso niya. Hindi dahil aalis si Zachary, kundi dahil ipinagtanggol pa nito ang ibang babae sa mismong gabi ng kanilang kasal. Wow, pinagtanggol mo pa talaga. You're twisting everything. Hindi, Zachary. Ngayong gabi ko lang yata nakita ng tuwid ang lahat. Tumigil si Zachary sa pinto. Para bang may humihila sa kanya pabalik. Tumingin siya kay Kiara na nakatayo sa harap ng bintana, mag-isa, habang nasa tabi nito ang bridal bouquet. Dapat sana'y lumapit siya. Dapat sana'y hindi siya umalis. Ngunit muling tumunog ang cellphone. Vanessa calling. At yun ang pinili niyang sagutin. Nang magsara ang pinto, nanatiling nakatayo si Kiara. Hindi siya humabol. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmakaawa. Ilang segundo muna siyang nakatitig sa doorknob bago dahan-dahang hinubad ang wedding ring. Inilapag niya yon sa mesa. Pagkatapos ay umiyak siya. Hindi tahimik, hindi maganda. Humagulgol siya hanggang sumakit ang dibdib niya. Ang tanga mo, Kiara. Napakaganda mo pero napakatanga mo. Napatawa siya habang umiiyak. Kahit wasak ang puso niya, may parte pa ring marunong mang-asar. Maya-maya, kinuha niyang wedding invitation na nakapatong sa mesa. Nandun ang litrato nilang dalawa. Nakangiti siya habang nakatingin kay Zachary. Si Zachary naman ay nakatingin sa camera. Ngunit ang kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa kanya. Akala ko sapat na yun. Naalala niyang ilang beses na pinagtatanggol niya si Zachary sa mga kaibigan. Hindi lang talaga expressive. Busy lang siya. Mabait siya sa paraan niya. Ngayong gabi, napagtanto niyang napakaraming dahilan ang ginawa niya para sa lalaking hindi man lang gumawa ng dahilan para manatili. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ng abogado niyang matagal ng kaibigan. Kiara, 12:00 na. Hindi ba honeymoon niyo? Change of plans. Anong nangyari? Ihanda mong divorce papers. Natahimik ang kabilang linya. Sigurado ka? Tiningnan ni Kiarang singsing. Ngayon lang ako naging sigurado. Pagkababa ng tawag, inayos niya ang sarili. Naligo. Nagpalit ng simpleng damit. Inimpaking iilang gamit na dinala niya. Bago umalis, sumulat siya ng maikling liham. Hindi niya sinulat kung gaano siya nasaktan. Hindi niya sinulat kung gaano niya kamahal ang asawa. Ayaw niyang ang huling alaalang iiwan niya ay isang babaeng nagmamakaawa. At gusto niyang maalala ni Zachary ay isang babaeng marunong umalis. Bumukas ang pinto ng presidential suite. Pumasok si Zachary na pagod, gusto tampolot masama ang timpla. Buong gabi niyang sinamahan si Vanessa sa ospital matapos itong magkaroon umano ng panic attack. Walang pisikal na nangyari sa kanila, ngunit alam niyang hindi yon sapat na dahilan para maging tama ang pag-alis niya. Habang pauwi siya sa hotel, paulit-ulit sa isip niya ang huling tanong ni Kiara. Kapag akong nasaktan, sinong pupunta sa akin? Pagpasok niya sa suite, agad niyang napansin ang katahimikan. Kiara? Walang sagot. Naglakad siya papasok. Walang tao sa banyo. Wala sa dressing room, wala sa balcony. Doon nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Sa mesa ay may isang puting envelope at sa ibabaw nito ang wedding ring ni Kiara. Napatigil si Zachary. Mabilis niyang binuksan ang envelope. Divorce papers. May maikling sulat. Zachary, hindi kita pipilitin na piliin ako. Hindi ako contestant sa isang game show na kailangang manalo laban sa ibang babae para makuha ang sarili kong asawa. Pinili kitang pakasalan kahapon. Pinili mo siyang puntahan kagabi. Fair enough. Malaya ka na. Kiara. Hindi huminga si Zachary ng ilang segundo. Pagkatapos ay mabilis niyang kinuha ang cellphone at tinawagan siya. The number you have dialed cannot be reached. Muli, wala pa rin. Damn it! Inihagis niya ang cellphone sa kama at agad tumawag sa hotel security.
Nasaan ang asawa ko? Sir, Kiara Monteverde. Nasaan siya? Sir, Mrs. Monteverde check out around 3:40 this morning. Nanlamig siya. Sino kasama? Mag-isa lang po. Saan naman pumunta? Hindi po namin alam, sir. Pinatay niya ang tawag at napaupo sa gilid ng kama. Doon niya unang napansin na wala na ring toothbrush ni Kiara, wala ang pabango. Wala ang maliliit na hair clips na palaging nakakalat sa vanity. Parang walang taong nagplano sanang manirahan kasama niya sa silid na yon. Sa tabi ng kamay may 2 champagne glass. Isa lamang ang nagamit. Hindi niya alam kung bakit yun ang pinakamasakit makita. Kinuha niya ang singsing at isinara sa palad. You should have waited. Ngunit kahit siya ay alam niyang mali ang sinabi niya. Bakit kailangang maghintay ni Kiara kung siya mismo ang unang hindi naghintay para rito? Mabilis niyang tinawagan ng driver, bodyguards, assistants at maging ang ilang kaibigan nito. Walang nakakaalam kung nasan si Kiara. Pumunta siya sa kondominium nito. Walang tao. Pumunta sa cafe na paborito nito. Wala. Tinawagan niyang mga kaibigang kilala niya, ngunit pare-pareho ang sagot. Hindi namin alam. Sa ikalawang gabi, hindi na siya umuwi sa kanilang bahay. Nanatili siya sa opisina. Binuksan niya ang drawer at nakitang sticky note na minsang iniwan ni Kiara ilang linggo bagong kasal. Mr. Grumpy CEO, kumain ka. Hindi nakakagwapong ulcer. K. Napaupo siya. May mga bagay palang hindi mo napapansin habang naroon pa dahil sigurado kang makikita mo ulit kinabukasan. Sa ikatlong araw, unang beses na kinansela ni Zachary ang buong schedule niya. Hindi dahil sa negosyo, hindi dahil may krisis, dahil hinahanap niya ang asawa niya. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam ng takot si Zachary Monteverde. Hindi dahil mawawalan siya ng pera, hindi dahil babagsak ang kumpanya, kundi dahil baka mawalan siya ng isang taong hindi niya inakalang kaya niyang mawala. 3 araw nang hindi makita ni Zachary si Kiara. Sa ikatlong araw, sumabog ang pasensya niya at diretsong pumasok sa opisina ni Attorney Marco Villanueva. Nasaan siya? Hindi man lang tumingala ang abogado. Good morning din. Nasaan si Kiara? Hindi ko alam. You're her lawyer. Exactly. Lawyer. Hindi GPS. Inilapag ni Zachary ang divorce papers sa mesa. Hindi ko pipirmahan to. Hindi ka naman hinihingan ng autograph. Tell her I'm not signing. Tell her yourself. I can't find her. Mukhang yun yata ang point. Humigpit ang kamao ni Zachary. May tanong ako. Saan ka nung wedding night nyo? Hindi sumagot si Zachary. Tumango ang abogado. Exactly. Vanessa needed help. At kailangan ka rin ng asawa mo. I didn't cheat on Kiara. Well, congratulations. Gusto mo ng medal? Masamang tumingin si Zachary. Hindi lang katawan na pwedeng magtaksil, Zachary. Minsan, sapat nang iparamdam mo sa asawa mo na pangalawa siya. Tumama yon ang mas masakit kaysa inaasahan niya. Kinuha ni Zachary ang singsing ni Kiara mula sa bulsa. 3 araw na niya yung dala. I need to see her. Why? Dahil ayaw mong matalo? Dahil nakakaya sa business partners mong divorce? I don't give a damn what they think. Then bakit? Napayuko si Zachary. Because I miss my wife. Saglit na natahimik si Marco. Bagamat kaibigan niya si Kiara, alam niyang totoong nasasaktan ng lalaki. Ngunit hindi yon dahilan para ibigay agad ang kinaroroonan nito. Missing her is not the same as deserving her. I know. Do you? I know I failed her. Then start there. Stop trying to find a shortcut. Lumabas si Zachary na mas tahimik kaysa pagpasok niya. Sa basement parking, tumawag si Vanessa. Hindi niya sinagot. Makalipas ang ilang minuto, tumawag muli. Pinatay niya ang cellphone.
Yun ang unang beses na malinaw niyang piniling katahimikan kaysa pagbibigay ng atensyon sa babaeng naging dahilan ng pinakamalaking pagkakamali niya. Nang gabing yon, umuwi siya sa bahay na dapat sana'y tirahan nila ni Kiara. Nandun pang ilang kahon nito. May mug sa kusina na may nakasulat na CEO's favorite problem. Regalo yon ni Kiara sa sarili niya dahil ayon dito, wala raw lakas ng loob si Zachary na bumili ng ganoong kalokohan. Napangiti siya ng mahina. You're my favorite problem. Ngunit walang sumagot. Doon niya tuluyang naunawaan ang katahimikang iniwan ni Kiara. Mahigit 200 kilometrong layo, nakatayo si Kiara sa harap ng isang napakalaking ancestral mansion. Naka-shorts, naka-tsinelas, naka-sunglasses at may hawak na malaking baso ng taho. Peace? Lumapit ang matandang si Don Lorenzo Villarreal, ang kanyang lolo at isa sa pinakamayayamang negosyante sa bansa. May isang bagay tungkol kay Kiara na hindi alam ni Zachary. Hindi siya ordinaryong babae. Hindi niya kailangan ng pera ng Monteverde. Hindi niya kailangan ng apelido nito. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng Villarreal Consortium. Isang business empire na mas malaki pa sa kumpanyang pinamumunuan ni Zachary. Pinili lamang niyang mamuhay ng simple dahil ayaw niyang mahalin dahil sa pera. Iniwan mo. Humigop siya ng taho. Opo. Mahal mo. Opo. Then why leave? Nakangiting tumingin si Kiara sa lolo kahit basa ang mga mata. Dahil mahal ko rin pong sarili ko. Napangiti ang matanda. Welcome home, iha. Niyakap niya ang apo. Doon muling umiyak si Kiara. Lolo, pwede bang maging malungkot muna ako ng 1 linggo? Pwede. After that, magiging mayaman ulit ako. Mayaman ka naman talaga. Emotionally poor po ako ngayon. Gusto mong ipabugbog ko? Lolo, Tinatanong lang. hindi tayo mafia. Hindi nga. Pero may kilala ako. Lolo? Sa unang pagkakataon matapos ang 3 araw, natawa ng malakas si Kiara. Sa sumunod na mga linggo, hindi niya hinayaang malunod sa lungkot ang sarili. Maaga siyang gumigising at sumasama sa lolo sa mga meeting. Binasa niya ang financial reports ng Villarreal Consortium. Nakipag-debate sa mga senior executives at unti-unting ibinalik ang bersyong matagal niyang itinago. Isa sa unang board meetings niya, may matandang director na nagtanong kung handa ba siyang mamuno o baka gusto lamang niyang magpahinga muna matapos ang problema sa pag-ibig. Sir, kaya kong umiyak at magbasa ng balance sheet sa parehong araw. Hindi mutually exclusive ang heartbreak at competence. Tahimik ang silid. At kung kailangan niyo ng proof, pakibuksan ang page 42. Mali ang projected operating margin. Pagkatapos ng meeting, tumawa ng malakas si Don Lorenzo. Namiss kita sa kumpanya. Namiss ko rin po ang pera. Akala ko ba hindi ka materialistic? Hindi po. Praktikal lang. Mahal ang therapy. Sa gabi, doon lamang bumabalik ang sakit. Minsan nakakita niya ang wedding photos na lumalabas sa social media. Minsan naiisip niya kung hinahanap ba siya ni Zachary. Ngunit tuwing gusto niyang tawagan ito, tinitingnan niya ang hubad niyang daliri. Hindi dahil namimiss mo siya, kailangan mong bumalik. Doon nagsimula ang tunay niyang paghihigante. Hindi sa pagsira kay Zachary, kundi sa muling pagbuo ng sarili. Makalipas ang 2 buwan, halos mabasag ni Zachary ang hawak na ballpen nang magsalita ang CFO. Sir Villarreal. Sir, Villarreal Consortium acquired 28% of our outstanding shares. What? May bagong representative silang dadalo sa board meeting. Bumukas ang pinto. Tunog ng heels ang unang narinig niya. Click, click, click. At pagkatapos ay tumigil ang mundo ni Zachary Monteverde. Pumasok ang babaeng, 2 buwan niyang hinanap. Black-fitted business suit, mahabang buhok, red lipstick, mataas ang baba,
at isang ngiting sapat upang sirain ang natitira niyang katinoan. Kiara. Tumayo si Zachary. Kiara. Ngumiti siya ng profesional. Good morning, Mr. Monteverde. Mr. Monteverde. Hindi Zach. Hindi asawa. Hindi mahal. Mr. Monteverde, meet the new Executive Vice Chairman representing Villarreal Consortium, Miss Kiara Villarreal. Parang humintong utak ni Zachary. Villarreal? Surprise! You're Lorenzo Villarreal's granddaughter. At bago mo itanong, oo, heiress. Spoiled? Paminsan-minsan. Maganda? Obviously. May ilang board member na napatawa. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi ko binili ang shares nyo para gantihan ang asawa ko. Tumingin siya kay Zachary. Soon to be, ex-husband pala. Nabulunan sa kape ang isang director. Binili namin yon dahil magandang investment. Ang pagganti, bonus na lang. Matapos ang meeting, hinabol siya ni Zachary hanggang sa private conference room. 2 months. Congratulations. Marunong ka ring magbilang. 2 damn months, Kiara. Hinaan mo. Baka tumaas ang blood pressure mo. Wala pa naman akong balak maging byuda bago maging divorcee. Napapikit si Zachary. Pareho pa rin ang babaeng kayang galitin siya at patawanin sa iisang pangungusap. Hinahanap kita. Hindi ako nawawala. You disappeared. No, umalis ako. May difference. Lumapit si Zachary. Why didn't you tell me who you were? Bakit? Pakakasalan mo ba ako ng mas maayos kung alam mong mas mayaman ako sa'yo? Napatahimik siya. Exactly. Tatalikod sana siya ngunit nahawakan ni Zachary ang kamay niya. Pareho silang natigilan. Isang simpleng hawak, ngunit 2 buwang pananabik ang biglang sumabog sa pagitan nila. Bitawan mo ako. No. Excuse me? Hindi ko pipirmahan ang divorce. Hindi ka tinatanong. You're my wife. At nung wedding night natin, ano ako? Receptionist? Dahan-dahan itong binitawan ng kamay niya. I'm sorry. Natigilan si Kiara. Yun ang unang beses na narinig niyang humingi ng tawad ang lalaking yon. Hindi siya lumingon. Too late. Paglabas niya ng corridor, saka siya napahawak sa dibdib. Bakit ang pogi pa rin ng hayop? Napapikit siya. Kiara, self-respect. Humakbang siya. Pero grabe yung sleeves niya. Huminto. Self-respect? Napatingin ng sekretary sa kanya. Motivational speech. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit silang nakikita sa meetings. Laging profesional si Kiara, ngunit hindi niya maiwasang mapansin ang maliliit na pagbabago kay Zachary. Hindi na ito basta umaalis pagkatapos ng board meeting. Naghihintay itong matapos siya bago umalis. Kapag may nagpapabigat ng report sa kanya, tahimik nitong kinukuha ang kalahati. Kapag wala siyang almusal, may kape sa mesa niya kinabukasan. Isang araw, nadatnan niyang may sandwich sa desk niya at isang note. Hindi nakakagandang gutom. Z. Napangisi si Kiara. Magnanakaw pa ng linya ko. Ngunit kinain niya ang sandwich. Kinabukasan, 7:00 ng umaga, paglabas ni Kiara sa bahay ay nandoon si Zachary, nakasandal sa itim nitong sasakyan at may dalang kape. May multo. Good morning. Mas nakakatakot. Marunong bumati. Inaabot nito ang kape. Caramel macchiato. 2 pumps vanilla, extra hot. Natigilan si Kiara. Paborito niya. Nilason mo? Tempting. Tinanggap niya yon. Thank you. Ngumiti ng bahagya si Zachary at muntik nang mabilaukan si Kiara. Huwag kang ngumiti. Why? Nakakasira ng concentration. Nawala agad ang ngiti nito. Ay, wow. Sumunod. Dinner tonight. No. 7. May date ako. Naniga sa mukha nito.
With whom? Bakit? You're married. Funny. Naalala mo na? Who's the man? Selos ka? No. Namumulang leeg mo. Agad itong hinawakan ng kwelyo. Napatawa siya. Oh my God, selos nga. I'm not jealous. Sure, cute mo kapag nagsisinungaling. Napatigil si Zachary. Bago siya makapasok sa sasakyan, hinawakan nito ang pinto. Napakalapit nila. Don't play with me. Bakit? Because I'm already having a hard time staying away from you. Biglang nawala ang ngiti ni Kiara. Problema mo na yan. Sumakay siya at umalis. Ngunit habang umaandar ang sasakyan, napahawak siya sa dibdib. Lord, humingi po ako ng strength. At kung pwede, bawasan niyo po konting kagapuhan niya. Ang hirap lumaban. Hindi doon natapos ang paghahabol ni Zachary. Kinabukasan, nagpadala ito ng bulaklak. Ibinalik ni Kiara ang bouquet na may kasamang note. Allergic ako sa gilt flowers. Kinabukasan ulit, nagpadala ito ng pagkain. Kinain niyang lahat bago ibalik ang lalagyan na may note. Hindi ibig sabihin na pinatawad na kita. Masarap lang ang pasta. Nang sumunod na araw, si Zachary mismong dumating sa office pantry habang gumagawa siya ng kape. Ano na naman? Nothing. I just wanted to see you. May CCTV tayo. I prefer live viewing. Napasinghap si Kiara. Wow, marunong ng lumandeng robot. I'm learning. Sinong teacher? You. Napaubos siya sa sariling kape. Hindi naging madaling pagbibigay ni Kiara ng espasyo. May mga gabing naiiyak pa rin siya kapag naaalala ang unang gabi. May mga araw na gusto niyang paniwalaan agad ang pagbabago ni Zachary. Ngunit pinapaalala niya sa sariling hindi dapat madali ang tiwalang minsang nasira. Samantala si Zachary naman ay natutong walang shortcut sa panunuyo. Hindi sapat ang mamahaling relo. Hindi sapat ang isang sorry. Kailangan niyang tanggapin na maaaring mahal pa rin siya ni Kiara at hindi pa rin siya handang bumalik. At sa unang pagkakataon, natuto siyang maghintay. Dumating ang gabing kinatatakutan ni Zachary. May date nga si Kiara at mas masama, kilala niya ang lalaki. Si Adrian Cortez, isang batang billionaire investor na matagal nang lantad ang paghanga kay Kiara. Sa charity gala, halos mabasag ni Zachary ang hawak na champagne glass nang makita niyang nakahawak si Adrian sa bewang ng asawa niya. You look beautiful tonight. Thank you. Single ka na ba officially? Working on it. May sumingit. She's not. Napalingon sila. Oh, Mr. Monteverde. Mrs. Monteverde. Villarreal. Monteverde. Villarreal. Still my wife. Should I leave? Sabay silang sumagot. No. Yes. I'll leave. Aalis na ako. Umalis si Adrian habang pinipigilan ng tawa. Bastos ka? He was touching you. Bewang lang? Exactly. Ano gusto mo hawakan niya? Siko? Nothing. Possessive. You're enjoying this. Sobra. Dinala siya ni Zachary sa tahimik na balcony. Hoy! Why are you doing this? Doing what? Trying to make me jealous. Hindi umiikot sa iyong mundo. Mine does. Natigilan siya. Lately, mine does. Don't. I miss you. Don't. I haven't slept properly since you left. Zach. I still carry your ring. Inilabas ito ang wedding ring mula sa bulsa. Bakit? Because I'm waiting for the day you let me put it back. Napaluha siya. Hindi sapat yan. I know. Nasaktan mo ko. I know. Pinili mo siya. And it was the biggest mistake of my life. Huwag mo akong guluhin kung guilt lang to.
It's not guilt. Then what? Lumapit pa siya. I love you. Nanigas si Kiara. Sa buong relasyon nila, hindi yun sinabi ni Zachary. Kahit kailan. Sinungaling. I love you. Tumigil ka. I love you, Kiara. Sinuntok niya ang dibdib nito. Bakit ngayon? Bakit kailangan mo muna akong mawala bago mo malaman? Niyakap siya ni Zachary. Bitawan mo ko! I'm sorry. Galit ako sa'yo. I know. Nasaktan mo ko. I know. Mahal pa rin kita, tanga. Pareho silang natigilan. Ay, hindi mo narinig yun. Narinig ko. Temporary insanity. At sa unang pagkakataon, tumawa si Zachary ng tunay. Wow, may ngipin ka pala. Muling natawa ang lalaki. Hinawakan ni Zachary ang pisngi niya. Can I kiss you? Hindi. Tumango ito. Okay. Binitawan siya at 2 hakbang lumayo. Yun na yun? You said no. Oo, pero But nakakainis ka. Si Kiara mismong humila sa kwelyo nito at hinalikan siya. Nanlaki ang mata ni Zachary ngunit 1 segundo lamang ang kailangan bago nito hawakan ang bewang niya. Lumalim ang halik, puno ng galit, pananabik, pagsisisi at pagmamahal. Si Kiara ang unang lumayo. Hindi ibig sabihin nito, pinatawad na kita. I know. At hindi ibig sabihin nito, babalik ako. Okay. At huwag kang ngumiti. Ngumiti si Zachary. Zachary? You kissed me. Temporary insanity. Then I hope you stay insane. Tinadyakan niya ang sapatos nito. Pagbalik nila sa ballroom, pareho silang kunwaring walang nangyari. Ngunit napansin ni Adrian ang pamumula ng labi ni Kiara. Working on the divorce? Shut up. Mukhang may overtime. Adrian? Sa kabilang dulo ng ballroom, masamang nakatingin si Zachary kay Adrian. Ay, Diyos ko. 2 billionaire. Parehong isip bata. Ngunit sa gabing yon, matagal bago nakatulog si Kiara. Paulit-ulit sa alaala niya ang halik. Hindi niya alam kung yun ba ay kahinaan o simula ng pagpapatawad. Ang alam lang niya, hindi na siya kasing galit tulad ng dati. Hindi natuwa si Vanessa nang malaman niyang bumalik si Kiara sa buhay ni Zachary. Mas lalong hindi siya natuwa nang marinig na araw-araw itong sinusuyo ng lalaki. Isang hapon, diretsyong pumunta si Vanessa sa opisina ni Kiara. You think you've won? Hindi man lang tumingala si Kiara mula sa laptop. Sorry, may contest. Zachary will always choose me. Talaga? He left you on your wedding night because I called. Masakit pa ring marinig yon, ngunit hindi na siya ang Kiara nung gabing yon. You're right. Pinili ka niya. Nagulat si Vanessa. Once. At dahil doon, iniwan ko siya. Then stay away! Napatawa si Kiara. Honey, hindi ako humahabol. Tinuro niya ang glass wall. Sa labas ay nakatayo si Zachary. May dalang lunchbox at mukhang masama ang timpla dahil pinaghintay ng receptionist. Siyang naghahabol. Namutla si Vanessa. Saktong pumasok si Zachary. What are you doing here? Zach, I wanted to see you. I'm asking why you're in my wife's office. Napatingin si Kiara. My wife. Nakakainis. Bakit kinikilig pa rin siya? She isn't your wife for long. That's between me and Kiara. But you chose me that night. Tumingin si Zachary kay Kiara bago bumalik kay Vanessa. And I regret it every single day. But I needed you. And I had a wife who needed me more. You loved me first. Maybe. But I love her now. Diretsyong tingin ito kay Kiara. And if she gives me another chance, I will spend the rest of my life proving that I deserve it. Lumabas si Vanessa na umiiyak. Naiwan silang dalawa. Binaba ni Zachary ang lunchbox.
You skipped lunch yesterday. Stalker. Your secretary told me. Traitor. Binuksan niya yon. Adobo. Ikaw gumawa? Yes. Tinikman niya. Tumigil siya. Well, May insurance ka? it's not that bad. Zach, parang galit sa mundo yung manok. I follow the recipe. Napatawa siya. I missed that. What? Your laugh. Huwag kang biglang sweet habang kumakain ako. Baka mabulunan ako. Tahimik itong tumawa. Sa mga sumunod na araw, mas naging malinaw ang effort ni Zachary. Hindi niya pinilit si Kiara na bumalik. Hindi niya hiningi ang singsing. Sa halip, tinulungan niya ito sa isang charity project ng Villarreal Foundation kahit hindi alam ng media. Nagpunta siya sa relief packing ng walang camera. Nagbuhat ng mga kahon, namigay ng pagkain. Akala ko ba CEO ka? On weekends, delivery boy. Hindi bagay. Masyadong mahal ang relo mo. I can remove it. Hindi, baka mawala. Ako pa pagbintangan mo. You can have it. Huwag mo akong bilhin. I'm not. I was offering the watch. Same thing. Ngunit nang makita niya si Zachary na tahimik na nakikipaglaro sa mga batang beneficiary, may kung anong lumambot sa puso niya. Ang lalaking yon na hindi expressive, pero totoong marunong palang magmalasakit kapag pinili nitong gawin. Ang problema lamang, noon pa niya yon alam. At yun din ang dahilan kung bakit hindi naging madaling tumigil sa pagmamahal. Dumating ang pinakamalaking problema sa Monteverde Global. May malaking anomalya sa kumpanya. Bilyon-bilyong pisong nawawala at lahat ng ebidensya ay nakapangalan kay Zachary. Sa loob lamang ng 1 linggo, bumagsak ang stocks. Umalis ang ilang investors. Nagsimula ang investigasyon. Sa emergency board meeting, malamig ang boses ng isang director. We need you to step down. Effective immediately. Tahimik si Zachary. Hindi siya lumaban. Alam niyang anumang depensa niya ay magmumukhang pagtatakip hanggat hindi malinaw ang ebidensya. Sa loob ng 1 araw, nawala ang posisyon niya. Sa loob ng 1 linggo, halos lahat ng tinatawag niyang kaibigan sa negosyo ay umiwas. Isang gabi, mag-isa siyang nakaupo sa madilim na opisina nang bumukas ang pinto. Pumasok si Kiara na may 2 paper bag. Chicken? What are you doing here? Nagdadala ng pagkain. You should stay away from me. Bakit? This could damage your reputation. Zachary. Go home. Shut up. Ang dami mong arte. Gutom ka lang. Naglabas siya ng fried chicken. Kiara. Hindi ako naniniwalang nagnakaw ka. Natigilan ito. Everyone does. I'm not everyone. Galit ako sa'yo, oo. Mayabang ka. Thanks. Masungit. Control freak. Seloso. Emotional constipation. Anything else? Pero magnanakaw? Hindi. Namula ang mata ng lalaki. Why are you helping me? Because unlike you, hindi ko iniiwan ang taong mahal ko kapag kailangan niya ako. Tumama yun ang diretso sa puso ni Zachary. Napayuko siya at unang beses siyang nakita ni Kiara na umiyak. I'm so sorry. Alam ko. Hinawakan siya ng mahigpit ni Zachary. Don't leave. Hindi ako aalis ngayong gabi. At yun ang unang gabing muli silang natulog sa iisang silid. Walang nangyaring higit pa sa yakap. Ngunit para kay Zachary, yun ang pinakamahalagang gabing ibinigay sa kanya ni Kiara. Kinabukasan, nagising si Kiara na nakasandal ang ulo sa dibdib ni Zachary. Mahigpit pa rin ang braso nito sa bewang niya. Zach, walang sagot. Zachary, nahihi ako. Mabilis itong nagising at agad siyang binitawan. Sorry. Romantic sana, kaso pantog kong kontrabida. Sa kabila ng krisis, napatawa niya si Zachary. Pagkatapos ng almusal, nagsimula silang magtrabaho bilang magka-partner.
Si Kiara ang kumuha ng independent forensic accountants. Si Zachary ang nagbigay ng access sa internal records. Magdamag silang nag-review ng documents. Isang gabi, nakatulog si Kiara sa ibabaw ng papers. Tahimik na kumuha si Zachary ng kumot at binalot sa kanya. Bago siya makalayo, hinawakan ni Kiara ang kamay nito kahit nakapikit pa. "Huwag kang umalis." Natigil si Zachary. I'm here. Sa sandaling yon, napagtanto niyang yun ang pangakong dapat sana'y binigay niya sa unang gabi nila. Hindi, babalik ako. Kundi, nandito ako. Hindi nagtagal, natuklasan ni Kiara ang katotohanan. Ang nasa likod ng anomalya ay ang tiyuhin ni Zachary na si Gregorio Monteverde. Katuwang ang ilang executives. At mas nakakagulat, may koneksyon si Vanessa sa scheme. Hindi niya direktang ninakaw ang pera ngunit ginamit niyang access na binigay sa kanya noon ni Zachary upang makakuha ng confidential documents. Doon tuluyang nawala ang anumang awa ni Kiara. Sa isang shareholders gala, naroon ang media, investors at buong pamilya Monteverde. Akala ni Gregorio ay tuluyan ng mapapatalsik si Zachary. Tumayo si Kiara sa entablado. "Good evening. May nagsabi sa akin minsan na ang pinakamagandang revenge ay success." Ngumiti siya. "Personally, kulang. Mas gusto ko yung success plus receipts." May nagtawanan. Lumabas sa screen ang financial records. Nanlaki ang mata ni Gregorio. Isa-isang inilabas ni Kiara ang ebidensya. Bank transfers, forged signatures, emails at security footage. This is fabricated. Of course. Nag-click siya. Lumabas ang CCTV footage. Ito rin ba fabricated? Tahimik. Dumating ang mga otoridad. "Ay, may bisita ka." "Sir, wag po kayong kabahan. Government-sponsored ride po yan." May nagtawanan. Sa gilid ng ballroom, nakatitig lamang si Zachary sa kanya. Hindi sa ebidensya, hindi sa screen. Kay Kiara. Sa babaeng iniwan niya. Sa babaeng iniligtas siya. Lumapit si Vanessa. "Kiara, please! I didn't know it would go this far." Pero alam mong mali. "I love Zachary!" "No. Gusto mong mapasayo siya. Magkaiba yon sa pagmamahal." "I was afraid he would forget me." "Then you should have let him." Ang tunay na pagmamahal, hindi humihingi ng pagkawasak ng ibang tao para lang manatili ka sa alaala niya. Napaluha si Vanessa. At Vanessa, lumingon ang babae. "Salamat." "For what?" "Dahil tinawagan mo siya nung wedding night." Pati si Zachary na patingin. "Dahil kung hindi nangyari yon, baka habang buhay akong nanatiling babaeng pumapayag maging pangalawang pagpipilian. Tinuruan mo akong piliin ang sarili ko." Tuluyan siyang umalis. Sa labas ng ballroom, hinabol siya ni Zachary. Kiara, Huminto siya. thank you. "Huwag ka muna magpasalamat. May bilang forensic accountants." I'll pay. "Obviously." Lumapit ito. I mean, for believing me. "Hindi kita pinaniwalaan dahil asawa kita. Pinaniniwalaan kita dahil kilala kita." And after everything I did, you still came back. "Huwag kang assuming. Hindi pa ako bumabalik." But you're standing here. "Temporary parking." Ngumiti si Zachary. I'll take it. Yun ang pinakamatamis na paghihiganti ni Kiara. Hindi niya kailangang yurakan ng mga taong nanakit sa kanya. Sapat nang makita nilang hindi siya nasira. Napatunayang inosente si Zachary. Naibalik ang posisyon niya at unti-unting bumangon ang kumpanya. Ngunit may isang bagay na hindi pa rin bumabalik. Ang singsing sa daliri ni Kiara. Isang gabi, dinala siya ni Zachary sa parehong hotel kung saan sila kinasal. Pagpasok niya sa presidential suite, napatigil siya. Parehong rosas, parehong kandila, parehong champagne. "Zach," nakatayo si Zachary sa bintana. This room destroyed us. I want to change what it means.
Lumuhod siya at inilabas ang wedding ring na 2 buwan nitong dinala araw-araw. Hoy, bakit parang proposal? Because it is. Kasal na tayo. Technically. Napatawa siya habang umiiyak. The first time I married you, I didn't understand what I was promising. Akala ko sapat nang ibigay ko sa iyo ang pangalan ko. Bahay ko, pera ko. Hindi ko alam na ang kailangan mo pala ay ako. Bumagsak ang luha niya. At tong gabing dapat pinili kita. Iniwan kita. Zach, I will regret that for the rest of my life. Hindi ko hinihinging kalimutan mo. Ang hinihingi ko lang ay pagkakataong gumawa tayo ng mga alaala na mas malakas kaysa sa gabing yun. hinalikan nito ang kanyang mga daliri. Pakakasalan mo ba ulit ako? May kondisyon. Anything. Kapag may tumawag na ex mo sa wedding night natin. I'll throw my phone out the window. Mahal yan. I'll buy another one. Yabang. Is that a yes? Pinunasan ni Kiara ang luha. Hindi na ito ang lalaking pinakasalan niya noon. At hindi na rin siya ang babaeng iniwan nito. Yes. Napapikit si Zachary. Isinuot nito ang singsing. Pagkatayo ay bigla siyang binuhat. Zachary! What? Ibaba mo ako! No. Mabigat ako. I can handle you. Double meaning ba yan? You haven't changed. Mahal mo naman. Unfortunately. Sinampal niya ang balikat nito bago siya hinalikan ni Zachary. Hindi katulad ng halik nila sa balcony na puno ng galit at pananabik. Ito ay malambing, mabagal at punong-puno ng pangakong sa pagkakataong ito, pareho silang mananatili. Maya-maya umupo sila sa gilid ng kama. Napatingin si Kiara sa dating lugar kung saan niya iniwan ang divorce papers. Alam mo, dito ko nilagay yun. I know. Galit na galit ako sa'yo nun. Deserved. Gusto kitang sampalin. You still can. Sayang naman ang mukha mo. Napatawa si Zachary. Pagkatapos na naging seryoso si Kiara. Hindi ko babalikan ang dating marriage natin. Napatigil ito. Gusto ko bago. Bago lahat. Bagong rules, bagong boundaries. At kapag may problema tayo, pinag-uusapan natin. Hindi tayo aalis. Agreed. At hindi mo ako kontrolado. Never again. At kapag sinabi kong gusto ko ng fries, wag mo akong bilhan ng salad. That seems less important. Very important. Fine. Fries. Good husband. Can I kiss you again? Pwede. May improvement ka naman. At sa silid na minsang sumira sa kanila, nagsimula silang gumawa ng bagong alaala. Makalipas ang 1 buwan, nagpakasal silang muli. Hindi en grande. Walang daan-daang bisita. Pamilya lamang at pinakamalalapit na kaibigan. Sa harap ng altar, nanginginig ang kamay ni Zachary habang sinusuot ang singsing. Kinakabahan ka? No. Nanginginig ang kamay mo? Aircon. Outdoor wedding tayo. Napatawang mga bisita. Can I finish my vows? Sige, bilisan mo. Gutom na ako. Ngunit nang magsalita si Zachary, nawala ang biro. Kiara, nung una kitang pinakasalan, nangako kong aalagaan kita. At ilang oras lamang pagkatapos noon, ako rin ang unang taong sumira sa pangakong yon. Namasa ang mga mata ni Kiara. Kaya ngayon hindi ako mangangakong hindi na kita masasaktan. Tao lang ako. Magkakamali ako. Mag-aaway tayo. Siguradong sisigawan mo ko. Highly likely. Pero ipinapangako kong hindi na kita hayaang mag-isang harapin ang sakit na ako ang dahilan. Kapag galit ka, mananatili ako. Kapag nasasaktan ka, mananatili ako. Kapag ayaw mo akong kausapin, mananatili pa rin ako. Tahimik nga lang. Tumawa si Kiara habang umiiyak. Because loving you isn't choosing you once.
It's choosing you every day. And this time, I choose you. Huminga ng malalim si Kiara. Zachary, nung iniwan mo ko sa unang gabi natin, akala ko yun na ang pinakamalaking kabiguan ng buhay ko. Hindi pala. Dahil kung hindi mo ako sinaktan, baka hindi ko natutuhang may isang taong kailangan kong piliin bagong lahat, ang sarili ko. Tumingin siya sa asawa. At nang matutuhan kong mahalin ang sarili ko ng sapat, doon ko nalaman na kaya kitang mahalin nang hindi nawawala ang sarili ko. Niyakap siya ni Zachary. Nang sabihin ng pari na maaari na nitong halikan ng bride, tinaas ni Kiara ang kamay. Wait! What? Cellphone! Napakunot ito. Patayin mo. Nagtawanan ng lahat. Agad din nilabas si Zachary ang cellphone, pinatay at iniabot sa best man. Satisfied? Very. Can I kiss my wife now? Pwede. Finally. Hinila siya nito palapit at hinalikan sa gitna ng palakpakan. Sa reception, hindi nakaligtas si Zachary sa asara ni Don Lorenzo. Kapag pinayak mo ulit ang apo ko, tandaan mo, may kilala ako. Sir? Huwag mong tanungin. Mabuti. Lolo? Nagtawanan silang lahat. Nang gabing yon, bumalik silang dalawa sa suite. Ngunit ngayon, hindi natakot ang naramdaman ni Kiara. Hindi rin guilt ang naramdaman ni Zachary. Tumayo sila sa balcony habang tanaw ang city lights. Thank you for coming back. Hindi ako bumalik sa dating ikaw. I know. Bumalik ako dahil pinili mong magbago. And if I forget? Ipapaalala ko. How? May heels ako. Napangiti ito. Terrifying. You'll love it. I do. At sa pagkakataong yon, ang I do ay hindi lang salita sa altar. Isa na itong pangakong pinatutunayan araw-araw. Isang taon ang lumipas. Kiara! Mula sa kusina ay sumagot siya. Bakit? Nasaan ang necktie ko? Hindi ako Google. Ikaw ang huling gumamit. Lumabas si Kiara mula sa kusina. Naka-oversized shirt, shorts at ang necktie ni Zachary nakatali sa buhok niya. That's my tie. Hair accessory. I have a board meeting. Fashion is sacrifice. Give it back. No? Hinabol siya nito sa sala hanggang sa maabutan at yakapin mula sa likod. Hoy! Abuse? CEO abuse? Caught you. Unfair. Mahabang legs mo. Hinalikan nito ang leeg niya. May meeting ka? You stole my tie. So? Humarap siya. Nakatitig si Zachary sa kanya. Ano? Nothing. Bakit ganyan ka tumingin? Hinaplos nito ang pisngi niya. Just making sure you're still here. Nawala ang ngiti ni Kiara. Kahit isang taon nang lumipas, may mga sugat palang nag-iiwan ng takot. Hinawakan niyang kamay ng asawa. I'm here. I know. At kung mawala man ako, nanigas ito. Nasa mall lang ako. Napapikit si Zachary. You're impossible. You remarried me. Worst financial decision I've ever made. Sinuntok niya ang dibdib nito. Ulul? Tumawa si Zachary at niyakap siya. Makalipas ang ilang sandali, naging seryoso si Kiara. Zach? May sasabihin ako. Lumapit siya ng kote at may kinuha mula sa bulsa. Isang maliit na kahon. Binuksan ni Zachary. Pregnancy test. 2 linya. Hindi gumalaw ang lalaki. Zach? Tahimik. Uy, CEO? Biglang napaupo si Zachary. Oh my God! Okay ka lang? We're having a baby? Oo. A baby? Hindi kambing, Zachary. Baby. Napahawak ito sa muka at maya-maya umiyak. Oh! Lumuhod si Zachary at niyakap ang bewang niya. Dinikit ang muka sa tiyan niya. Thank you. Uy,
Oh, bakit thank you? May ambag ka rin. Napatawa ito sa gitna ng pag-iyak. You really can't let me have one emotional moment? Allergic ako sa sobrang drama. Tumayo ito, tinawakan ng mukha niya. I love you. I love you too. Lumuhod muli si Zachary sa harap ng tiyan niya. Hi baby, I'm your dad. At gusto ko malaman mo na mahal kong mommy mo. Nagkamali ako sa kanya nun. Pero tinuruan niya akong ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa nararamdaman mo. It's about who you choose to stay for. Napaluha si Kiara. Sa mga sumunod na buwan, naging nakakatawang pagiging overprotective ni Zachary. May dala itong bottled water, vitamins, crackers at maliit na unan sa kotse. Halos ayaw nitong pababain si Kiara sa hagdan nang walang alalay. Buntis ako, hindi ako babasagin. Same difference. Hindi ako vase. You're more expensive. Romantic ka sana. Kaso pera pa rin comparison mo. Sa unang ultrasound, tahimik na nakatitig si Zachary sa screen. Nang marinig ang tibok ng puso ng sanggol, napapikit ito at mahigpit na hinawakan ng kamay ni Kiara. Helping heartbeat. Narinig mo? Tumawa si Zachary. Hindi siya makapagsalita. Huwag kang umiyak. Iyak din ako. I'm not crying. May luha ka. Aircon. Outdoor wedding aircon. Ultrasound room aircon. Convenient. Tumawang doktor. Sa bahay na minsang napakatahimik, may tawanan na ngayon. May asaran, may pag-aaway kung sinong kumuha ng necktie, at malapit nang magkaroon ng iyak ng isang sanggol. Hindi pinagsisihan ni Kiara ang pag-alis niya. Dahil kung nanatili siya noong hindi siya kayang piliin ni Zachary, maaring hindi nito natutuhang pahalagahan ng kanyang presensya. Hindi rin niya pinagsisisihang bumalik. Dahil ang pagpapatawad ay hindi kahinaan kapag ang taong pinatawad ay tunay na nagbago. Hindi niya ipinaghiganting sarili sa pamamagitan ng pagsira kay Zachary. Ang pinakamagandang paghihiganti niya ay ang patunay na kaya niyang umalis, kaya niyang bumangon, at kaya niyang maging masaya nang wala ito. At nang bumalik siya, hindi yon dahil kailangan niya si Zachary. Bumalik siya dahil malaya niya itong pinili. Isang gabi bago matulog, hinawakan ni Zachary ang kamay niya. Stay with me. Ngumiti si Kiara. Hindi. Nanlaki ang mga mata nito. Tumawa siya. Maling linya. Kiara. Hinawakan niyang mukha nito. Hindi mo na kailangang hilingin. Hinalikan niya ang asawa. Because this time, pareho na tayong marunong manatili. At doon nagtapos ang kwento ng babaeng nag-iwan ng divorce papers sa unang umaga ng kanyang kasal at nagsimula ang kwento ng dalawang taong natutuhang ang tunay na happily ever after ay hindi ibinibigay pagkatapos ng kasal. Pinipili yon, araw-araw sa bawat problema, sa bawat pagkakamali, sa bawat pagpapatawad at sa bawat pagkakataong maaari kang umalis pero may sapat ng dahilan upang manatili. Hindi naging instant ang paggaling ng relasyon ni Kiara at Zachary. May mga pagkakataong maayos sila sa umaga, ngunit may maliit na trigger na babalik ang alaala ng unang gabi. Isang beses, habang kumakain sila sa isang restaurant matapos ang meeting, tumunog ang cellphone ni Zachary. Napatingin lamang si Kiara sa screen at nakita ang pangalan ng isang dating business associate na babae. Hindi niya sinasadyang tumahimik, ngunit napansin niyo ni Zachary. Do you want me to answer? Cellphone mo yan? I'm asking because I don't want you to think I'm hiding anything. Hindi mo kailangang i-report lahat ng tawag mo sa akin. I know, but I want you to feel safe with me again. Napatitig si Kiara. Hindi niya inaasahan ang ganoong sagot. Sagutin mo, baka trabaho. Sinagot ni Zachary ang tawag sa speaker. Mabilis na tinapos ang usapan tungkol sa meeting at ibinalik ang cellphone sa mesa. Hindi mo naman kailangang speaker. I know. Ang OA mo. I'm trying. Doon siya napangiti. I know. Yun ang pinakamahalagang pagbabago sa pagitan nila. Hindi na ipinapalagay ni Zachary na sapat ang intensyon. Natuto siyang magsalita.
Natuto siyang magpaliwanag. Natuto siyang magtanong kung anong kailangan ni Kiara sa halip na hulaan nito. Si Kiara naman ay natutong pagiging matapang ay hindi nangangahulugang kailangang itago lahat ng takot. May mga gabi pa rin naiisip ko na baka piliin mo ulit ang ibang tao. Then tell me on those nights. Para ano? So I can remind you that I won't. Paano kung magsawa ka? And then remind me how stupid I was the first time. Ay, kaaya ko yan. May PowerPoint pa ako. Napatawa si Zachary. May mga simpleng date din sila. Hindi puro mamahaling restaurant. Minsan naglakad sila sa weekend market. Bumili si Kiara ng street food habang nakatingin si Zachary na parang hindi alam kung paano kainin ang fishball. CEO ka talaga. Walang survival skills? I have survival skills. Sige nga, tusukin mo. Napatingin siya sa fishball stick. That's unsanitary. Sus Mariosep, kumuha ka? Pinakain na rito ang isang fishball. Napatingin si Zachary sa kanya. Masarap? Not bad. Not bad daw. Ano na pirasong kinain mo? Quality control. Magnanakaw? Sa simpleng araw na yon, mas nakilala nila ang isa't isa kaysa sa maraming taon nilang relasyon bagong kasal. Parang pareho silang bumalik sa simula. Ngunit ngayon, walang pretending. Bago tuluyang tanggapin ni Kiara ang second proposal, kinausap niya ang kanyang lolo sa veranda ng ancestral mansion. Sigurado ka? Hindi po 100%. Then why say yes? Dahil wala namang relationship na 100% sure. Ang sigurado lang ako, nagbago siya at nagbago rin ako. Mahal mo pa. Sobra. Nakakainis. Hindi kasalanan ng pagmamahal. Ang mali ay gamitin ang pagmamahal bilang dahilan para payagan na kawalan ng respeto. Natahimik si Kiara. Nung umalis ka sa kanya, proud ako sa'yo. Hindi dahil iniwan mong asawa mo, kundi dahil pinili mong protektahan ang dignidad mo. At ngayon po? Proud pa rin ako. Dahil hindi ka bumabalik ng bulag. Bumabalik kang may boundaries. Niyakap ni Kiara ang lolo. Love you, Lo. Love you too. Pero sabihin mo kay Zachary, warning pa rin yung may kakilala ko. Hindi talaga mawala yun? Tradisyon na. Bagong kanilang ikalawang kasal, humingi si Zachary ng ilang minuto kay Kiara sa chapel kung saan walang ibang tao. May gusto akong sabihin bago tayo magpakasal ulit. Kapag umatras ka, babutuhin kita ng bouquet. I'm not backing out. Huminga siya ng malalim. I used to think love meant providing. I thought as long as I could give you a comfortable life, I was doing my job. CEO mindset? Exactly. I treated marriage like a contract I could fulfill with money and responsibility. I forgot presence. Napalambot ang tingin ni Kiara. The night I left, I didn't physically betray you. But I betrayed the promise that you would be my priority. I understand that now. Thank you. For what? For finally saying it without excuses. Hinawakan niyang kamay nito. I don't need you to punish yourself forever. I need you to remember enough not to repeat it. I will. Good. Kasi pag inulit mo, third wedding na. Mahal ng catering. Napatawa si Zachary. There won't be a third wedding. Correct answer. Ilang linggo matapos ang kanilang muling kasal, sina Johnny na Kiara at Zachary na wag agad bumalik sa dati nilang ritmo. Naglaan sila ng isang gabi bawat linggo na walang business calls, walang laptop at walang assistants. Minsan simpleng dinner lamang sa bahay. Minsan naglalakad sila sa garden habang pinag-uusapan ang mga bagay na dati nilang iniiwasan. Doon natuklasan ni Kiara na takot pala si Zachary sa pagkawala ng kontrol dahil lumaki itong laging inaasahang maging matatag. Doon naman inamin ni Kiara na madalas niyang ginagawang birong sakit dahil ayaw niyang makita ng iba kung paano siya kadaling masaktan.
So pareho pala tayong may emotional damage. Napailing si Zachary ngunit ngumiti. Mine is expensive emotional damage. Of course, CEO package. Sa halip na magtalo, nagtawanan sila. Yun ang malaking kaibahan ngayon. Hindi na nila ginagamit ang kahinaan ng isa't isa bilang sandata. Kapag may sensitibong usapan, mas pinipili nilang magtanong kaysa manghula. Unti-unti, ang bahay na dati puno ng maingat na katahimikan ay napuno ng maliliit na pag-uusap na mas mahalaga pa sa mamahaling regalo. May pagkakataong bumalik ang dating selos ni Zachary nang minsang ihatid ni Adrian si Kiara matapos ang isang late board meeting. Nasa gate pa lamang ang sasakyan nang lumabas si Zachary na naka-house clothes at halatang hindi mapakali. Bakit mukha kang security guard? Why did he drive you home? Nasiraan ang kotse ko. You could have called me. Nasa conference call ka. Si Adrian naman ay nakangisi mula sa driver's seat. Good night, Mr. Husband. Mas lalong sumimangot si Zachary. Pagpasok nila sa bahay, hindi napigilan ni Kiara ang tawa. Selos ka pa rin? I'm working on it. At least honest. I trust you. I just don't trust Adrian's face. Ano problema sa mukha niya? Too interested. Parang ikaw lang dati. Tumahimik si Zachary. Pagkatapos si tumango. Fair. Hindi na sila nag-away. Sa halip, niyakap siya ni Zachary at humingi ng paumanhin sa pagiging possessive. Para kay Kiara, maliit na sandali yon ngunit malaking ebidensya ng pagbabago. Marunong na itong huminto bago maging kontroladong pagmamahal. Sa Villarreal Consortium, mas naging aktibo si Kiara bilang Executive Vice Chairwoman. Hindi siya naging dekorasyon sa boardroom. Siya mismo ang nanguna sa expansion ng kanilang social enterprise program para sa mga kababaihang gustong magsimula ng maliit na negosyo. Kapag tinatanong siya kung saan niya kinukuha ang tapang, lagi niyang sinasabing, natutunan niyang walang mas nakakatakot kaysa mawalan ng sarili habang sinusubukang panatilihin ang isang relasyon. Kaya gusto niyang tulungan ng ibang babae na magkaroon ng sariling kakayahan, sariling kita at sariling desisyon. Minsan ay dumalo si Zachary sa launching ng program nang walang announcement. Tahimik lamang itong umupo sa pinakadulo. Pagkatapos ng event, nakita siya ni Kiara. Hindi mo sinabi na pupunta ka? You didn't invite me. So gatecrasher ka? Supportive husband. Masosyal ang title. Nang gabing yon, hindi pinati ni Zachary ang sarili niyang kumpanya sa speech. Sa halip, pinagmalaki niya si Kiara. She built herself long before I learned how to deserve standing beside her. Natahimik ang audience bago pumalakpak. Napaluha si Kiara ngunit syempre, hindi niya hinayaang makalusot yon ng walang biro. Sino ka at anong ginawa mo sa masungit kong asawa? He retired. Sayang, medyo type ko pa naman. Lumapit si Zachary at bumulong. You still have me. Unfortunately. Ngunit mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito sa ilalim ng mesa. Hindi na kailangang ipakita sa buong mundo ang bawat lambing nila. Sapat ng pareho nilang alam na ang kamay na yon ay hindi na basta bibitaw kapag naging mahirap ang sitwasyon. Nang lumaki ang tiyan ni Kiara, lalong naging nakakatawang pagiging protective ni Zachary. Gumawa ito ng spreadsheet para sa prenatal appointments, vitamins and meal plan. Nang makita yun ni Kiara, halos malaglag siya sa sofa sa kakatawa. Ginawan mo ng project management ang pagbubuntis ko? Organization prevents mistakes. Babing dinadala ko, hindi merger. Both require planning. Kapag niligyan mo ng KPI ang contractions ko, ikaw ay ko-contraction ko. Agad disinira ni Zachary ang laptop. Ngunit sa likod ng comedy, may takot si Zachary na hindi niya kayang itago. Isang gabi, nagising si Kiara at nakitang gising pa rin ang asawa. Nakatitig sa kanyang tiyan. Anong iniisip mo? Matagal bago sumagot si Zachary. What if I become the kind of father who is always working and misses everything? Hinawakan ni Kiara ang kamay nito. Then I'll remind you, hindi mo kailangang maging perfect.
Kailangan ka lang naming naroon. Ang simpleng salitang naroon ay tumama sa kanya dahil yun ang salitang minsan niyang nabigong tuparin. I don't want our child to ever feel second. And don't make promises you can't keep. Make choices you can repeat. Tahimik itong tumango. Sa gabing yon, inilagay ni Zachary sa calendar ang mga araw na hindi maaaring galawin ng trabaho, family days, prenatal appointments at mga simpleng hapunan. Hindi para magmukhang mabuting ama kundi para matutong. Ang presensya ay isang bagay na kailangang sadyang piliin sa gitna ng napakaraming hinihingi ng mundo. Samantala, hindi na muling nakita ni Kiara si Vanessa ng matagal. Nang minsang mag-cruise ang landas nila sa isang charity event, walang eksenang nangyari. Walang sigawan, walang sampalan. Lumapit si Vanessa at tahimik na nagsabi ng sorry. I was selfish. Yes, you were. Napakurap ang babae sa diretsyong sagot. Pero hindi ko kailangang dalhin habang buhay ang galit ko para patunayang nasaktan ako. Tapos na. Hindi sila naging magkaibigan. Hindi rin yon kailangan. Minsan sapat na ang closure na walang reconciliation. Pag-uwi, ikinuwento yon ni Kiara kay Zachary. Tahimik itong nakinig. Are you okay? Oo, surprisingly. Do you want me to do anything? Yes. Tumuwid si Zachary na parang handang lumaban. Massage my feet? Napapikit ito. That's it? Buntis ako. Mataas ang standards ko. Umupo si Zachary sa paanan niya at masunuring minasaheng paan ng asawa. CEO to foot masseur. Character development? Don't tell the board. Hindi rin kinalimutan ni Zachary si Marco, ang abogadong unang humarap sa galit niya. Isang araw ay personal itong nagpunta sa opisina ni Marco na lang mamahaling whiskey. Bribe? Thank you. Mas nakakatakot ka kapag polite. You were right. About missing her wasn't the same as deserving her. Tumango si Marco. I had to learn the difference. Good. Keep learning. Kiara's my friend. Kapag umulit ka, pro bonong divorce. Napangiti si Zachary. There won't be another one. Sa unang anniversary ng kanilang second wedding, hindi nag-book si Zachary ng private island o luxury resort. Sa halip, dinala niya si Kiara sa maliit na cafe kung saan sila unang nag-date ilang taon nang nakaraan. Naroon pa rin ang lumang mesa sa sulok. Akala ko sarado na to. I asked them to keep it open tonight. Ay, mayaman move pa rin pala. I tried simple. Close enough. Umorder sila ng parehong pagkain na kinain nila noon at nagtawanan sa kung gaano sila ka-awkward sa unang date. Pagkatapos ng dinner, inilabas si Zachary ang isang maliit na envelope. Nanlaki ang mata ni Kiara. Kapag divorce papers yan, papatayin talaga kita. Napahalakak si Zachary. Open it. Sa loob ay photocopy ng lumang note ni Kiara. Mr. Grumpy CEO, kumain ka. Sa likod ay may bagong sulat. Mrs. Grumpy CEO's wife. Thank you for coming back. But more importantly, thank you for teaching me why you had to leave. Napahawak si Kiara sa bibig upang pigilan ang pag-iyak. Nainis ako sa'yo. Why? Pinapaiyak mo ako sa public. We're alone. May waiter. Mula sa malayo, mabilis na tumalikod ang waiter na kunwari walang narinig. Tumawa si Zachary at hinila siya sa yakap. Alam mo, hindi kita pinatawad dahil magaling kang manuyo. I know. Pinatawad kita dahil tumigil kang humingi ng shortcut. And I do it all again. Wag, isang divorce arc lang. Nakakapagod. Sa pagbabalik tanaw ni Kiara, nauunawaan niyang hindi pala kabiguan ang umalis sa isang sitwasyong hindi na nagbibigay ng respeto. Minsan, ang pinakamatapang na anyo ng pagmamahal ay ang paglayo upang ipaalala sa sarili at sa taong mahal mo na may hangganan ng pagtitiis. Hindi niya kinailangan maging mapait para maging matatag. Sapat nang maging malinaw siya sa halaga niya. Ang pagiging palaban ay hindi lamang pagsagot sa mga taong nanakit.
Minsan, ito'y tahimik na paglakad palayo. Natuto rin si Zachary na ang paghingi ng tawad ay hindi isang pangungusap lamang. Isa itong serye ng desisyon. Bawat araw na pinili niyang maging tapat, makinig, magpaliwanag at manatili. Unti-unti niyang binuo ang tulay na minsan niyang sinunog. Hindi niya minadali si Kiara. Tinanggap niyang ang tiwala ay regalo at hindi obligasyon. At tuwing naiisip niyang minsan siyang iniwan ng asawa, pinapaalala niya sa sariling hindi si Kiara ang unang nang iwan. Siya ang unang umalis. Sa Villarreal at Monteverde families, naging paboritong kwentong kanilang second wedding. Madalas asarin si Zachary na siya raw ang nag-iisang CEO na kinailangang manligaw sa sarili niyang asawa. Hindi siya nagagalit. Sa halip, lagi niyang sinasagot na yun ang pinakamagandang negotiation na ginawa niya sa buong buhay niya. Kahit si Kiara raw ang nanalo sa lahat ng terms. Excuse me, hindi raw. Talagang akong nanalo. Yes, ma'am. Good answer. At kapag tinatanong si Kiara kung bakit niya pinatawad ang asawa, simple lamang ang sagot niya. Hindi niya pinatawad ang dating Zachary para bumalik sa dati. Pinili niya ang lalaking napatunayang kaya nitong harapin ang sariling pagkakamali at magbago. Para sa kanya, ang second chance ay hindi premyo sa paghingi ng tawad. Isa itong responsibilidad na kailangang araw-araw karapat-dapatin. At kung dumating ang araw na mawala ang respeto, alam na niyang kaya niyang piliin muli ang sarili. Sa huli, hindi naging perpektong buhay nila. Nagkaroon pa rin sila ng tampuhan, late meetings, pagod at mga araw na parehong mainit ang ulo. Ngunit iba na ang paraan nila ng pagharap. Walang biglaang pag-alis. Walang silent treatment na umaabot ng ilang araw. Kapag kailangan nilang magpahinga, sinasabi nila kung kailan sila babalik sa usapan. Ang simpleng pagbabagong yon ang naging pundasyon ng mas matatag nilang pagsasama. Hindi grand gestures kundi maliit at paulit-ulit na pagpili. Pinanatili ni Kiara ang pagiging palaban at komedyante. Pinanatili ni Zachary ang pagiging seryoso at minsang masungit. Hindi nila kinailangang baguhin ang buong personalidad para magmahal ng tama. Ang kailangan lamang ay matutong maging maingat sa puso ng isa't isa. Kaya tuwing may nagtatanong kung sinong tunay na nanalo sa kanilang kwento, isang sagot lamang ang ibinibigay ni Kiara. Ako, kasi nakuha ko ulit ang sarili ko bago ko nakuha ulit ang asawa ko. At sa pagkakataong yon, buong pusong sumasang-ayon si Zachary.